Isang magandang araw, magandang hapon at magandang madaling araw, magandang gabi sa labas ng ating bansa Pilipinas. At sa hapong ito dito sa Pilipinas ay ito tayo guys, no, gagawa tayo ng short ano natin video, no. Anyway guys, kapapanood ko lang ng press, no, ah, sa Senate ba yun? Parang sa Senate ata yun, ano, kasi si Amy Marcos ang ano doon, no, ang pinaka nag-lead doon, no, sa ano na yun, press forum or whatever, no, ang tawag doon. Kasi nasubaybayan ko yun guys dahil nung Sunday, no, napanood ko yung rally, no, napanood ko yung rally sa mga Duterte doon sa Davao, no. At nagulat ako dahil sa hindi kasi ako mahilig sa mga mga balita, no. Di ako gano'n kasi pag nanood ako ng television or sa dito man sa YouTube, pag wala akong ginagawa, no, wala akong di di ako nagano sa gumagalaw sa channel ko. More on sports ako, no, sports na pinapanood ko. Pero yung sa mga balita, medyo di ako fan, no, sa mga balita. Pero nagulat ako guys dahil doon sa nangyayari, no. At aking napag-awalaman nga yun pala labo-labo na, no. Medyo nagkakagulo na pala. Nag-start doon sa unit team na nabuo nila, no, nila Inday Sara, no. Bumuo niya nung before nag presidential election, no. Yun nga, nagulat ako doon sa napanood ko doon sa talumpati ni una ni Mayor Baste, then sumunod kay Tatay Digong at saka kay Pulong, no. At doon ko na tawag dito na pagkaalaman na magulo na pala sila, no, nasa gobyerno natin. Then nakita ko rin sa ibang mga newscaster, no, halos lahat na nalalabas ngayon, no. Yan yung ano ngayon sa mga nagtrending ngayon. So guys, ang tanong ko ngayon ay pabor ba kayo sa PI, kung tawagin PI, yung People's Initiative, no? Pinopost nila ngayon. Kasi kung ako yung tatanungin nyo guys, ay hindi po ako pabor, no? Kasi malinaw at maliwanag yung sinasabi ng mga Duterte, no? Na kung ano yung punto nila doon, no? Kung ano yung rason nila bakit pinopost nila yung People's Initiative. Lalo na yung natatawa ko kasi may term silang tinatawag na sitambaluslos, no? Marami silang term na tinatawag doon, binatamaan. At yun, alam natin kung sino, naalaman ko kung sino pala yun, ano. So nagsimula yan guys yung girian nila doon kay Inday Sara at saka kay House Speaker Romualdez pala, no. Doon ko lang din nalaman noong Sunday. So din may napanood ako na kapwa natin vlogger din na nag-survey siya, no. So hindi naman siya, wala rin siya sa politics, pero nagso-survey lang din siya doon. Kinukumpara niya sa loob ng 2 taon, no, na pamunuan ni PBBM, no, sa loob ng 2 taon, at saka kino-compare niya sa loob ng 2 taon din na nag-start si former President Digong, no. Yung 2 taon na yon at saka 2 taon kay PBBM, pinag-compare niya na kung alin doon ang saan sila papabor, no. So nakita ko doon na tawag nito yung mas lamang talaga, no. Mas lamang talaga yung sa survey, no. Mas lamang talaga yung nagawa ni former tatay natin, si Tatay Digong. So, yun pa na banggit nga doon na yung pinapangakong bigas na
magiging 20 pesos na lang yung isang kilo. Nag-triple na, no? Imbis 20, nagiging 60. Yun nga, natawa nga ako doon sa mga comment nila, no? At saka yung sa mga sagot nila. At nakakalungkot guys kasi yung mga ibang natanong nung kapwa natin is kababayan niya mismo ng mga Ilocano, no? Pasensya na po sa mga kapwa natin mga kaibigan nating Ilocano na hindi naman po tayo kumbaga ano man tayo, neutral, no? Neutral tayo, wala naman tayong inano na kung kanino tayo. So yung base lang sa sa survey, no, kung saan pumabor at yun yung survey na nakita ko sa 20, no, sa 20 katao na na-survey niya. So 15, no, 15, so more than 10%, no, more than 60%, to 75% yung thumbs up sa mas pabor doon sa kay Tatay Digong daw. Pero para sa akin naman siguro totoo, at saka yung marami naman talagang nagawa, no. Una yung war against drugs, no. Yun yung talagang tinutukan niya ng husto, yung tinatawag ng tukhang. And then doon para sa akin yung nakita ko yung yung build, no, program. So until ngayon, no, patuloy pa rin. So napakaraming nagawa yung ating tatay, no, dating tatay natin na nakaupo, no, sa Malacanang. So ngayon guys, kayo, anong opinion nyo at sa dalawa, no, kung i-compare nyo saan kay papabor? Kasi sa akin hindi na kailangan sasabihin ko pa, no, kahit sabihin natin na kababayan ko si Tatay Digong, taga Davao tayo, no, pero alam na no, kung anong sagot ko diyan. So kayo guys, anong masasabi niyo diyan? At kung papansin niyo sa kahit sang social media tayo ngayon iikot, no, Facebook, TikTok, lalo na dito sa atin ngayon sa inikotang mundo natin na no, tayo mga vlogger dito sa YouTube. Halos lahat, no, nandoon yung kanina nga lang, no, sa napanood ko yung kini-question nila si Oñate, no, natawa ko kasi nagkanda utal-utal na di alam mata kung anong sasagot sa mga bawat tanong sa kanya. So malinaw guys na mayroong mga hocus-pocus, no, na nangyayari na hindi natin alam. At panawagan ko sa lahat na tayo'y magmamasid, magiging din tayo magmamasid, at hindi lang yung dito lang tayo umiikot sa ating mundo, no, na kung saan tayo ngayon. Kasi kapakanan din ng ating mga mga anak, no, mga apo, no, yung sa mga darating na panahon. At sa totoo lang guys, talaga hindi ako sa politika, no. Although yung mga ninuno dito sa pagmamayabang, yung mga ninuno namin is merong nagiging mayor, no, nagiging mataas na katungkulan kahit sa barangay, o kahit yung pamangkin ko, no, kailan lang ay natapos yung term niya sa SK, no. So sa pamilya namin, sa lahi namin ay meron ding pumasok sa politika. Pero sa amin guys, no, sa amin wala. Yung pamangkin ko lang yung pumasok, no, sa politika. So dahil sa nakita ko na yung kahit saang sulok ng social media, yun talaga yung topic ngayon, no. At hindi mawawala yung stambados doon, no. So kailangan natin guys, totoo yan, yung sa pananawagan ni Basti, kailangan na
kumikilos tayo, kailangan magbo-voice out tayo. Kailangan hindi lang isang tao, dalawang tao. At sa napanood ko rin doon sa kay former congressman din na si Arnie Teves, no, nagsalita din. No, natatawa nga ako kasi 'di ba nagiging wanted siya, no, dahil sa kaso niya nung nakaraan taon. Then may nagsabi nga doon na gumastos, no, ng mga intelligence, no, tapos hindi nila matunton o hindi nila mahuli-huli, hindi nila mahanap si Congressman Teves. Sabi nung isang YouTuber, no, isang vlogger na si Di Guzman yun, no. Sabi niya, pansinin niyo, sabi niya habang nagsasalita siya at nagsasalita si Congressman, no, na palay tilaok yung manok, no. Ibig sabihin, sabi niya, alam niyo na kung saan yan kasi nagtilaokan yung mga manok, no. So, yun, isa natawa ko doon, no, sa napanood ko kanina. Dahil kahit saan ko i-scroll yung cellphone ko, yun talaga yung makikita, no. Yung nangunguna talaga doon si PBBM, si Romualdez, si Sara, si Basti, si Digong, si Pulong, no. Yung mga ibang kongresista din nando doon, no. So guys, sa panahon ngayon, medyo mainit, no, mainit yung labanan pala ngayon. Parang derby, no, parang derby sa Senado tsaka sa Kongreso, no. So guys, ayun lang ang may bahagi at may kwento ko sa hapong ito na at kailangang magmamasid din tayo, guys, no, sa nangyayari sa ating paligid, no. Hindi lang na yung yung sa pamilya or sa trabaho tayo magiging busy. Kailangan din natin kasi nakasalalay din yung guys, yung kinabukasan ng ating mga anak, no, mga kaapu-apuhan natin. Nakasalalay din doon. Kaya kailangan nating maging wise din at magpagmasid, no. At kung saan yung tama, doon tayo, no. Kung saan yung mali, iko-correct natin 'yon, no. Ipag-pray natin, guys. I hope and we pray na maging maayos, no, at walang mabuboys na buhay na buhay, no. Kasi sa mabigat 'yon, no, mabigat yung binitawan ni dating Pangulong Tatay Digong na nananawagan, no, nananawagan sa Armed Forces of the Philippines, no. Isa lang yan sila, di ba? Philippine Air Force, yan. Tapos PNP, nanawagan po siya na basta nanawagan siya, no. At kung mapanood nyo yun, alam nyo yun. So, kung ano ibig sabihin nun. So, ipag-pray natin, guys, na magiging maayos at isa pa, sana'y makinig, no, at mag-isip-isip na mabuti si PBBM kung anong dapat niya gawin at pakinggan niya yung pakiusap ni Tatay Digong na sana, ayan, di ba? Alam niyo na yon, kung alam ko napanood din niyo yon. So guys, yun, hanggang dito na lang tayo. Uli, isang magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, no. Magandang araw sa lahat, magandang umaga sa lahat. So, mabuhay tayong lahat, mabuhay Pilipinas at God bless us all.